hindi po kami nalaman. maraming salamat Pero po, nagawa Panginoon Diyos, sa namin bigay mong na sa buong panahon na naroon tanghalian kami, sa amin ang aming patotoo sa sa oras pong pagkakataon ito. Maraming ay salamat po sa ngalan ni Jesus. masasabi Amen. namin Okay, ito na po hindi kami ang naunahan aking ng kakainin. Ebanghelyo. Yan. At yun po ay hindi sa pagmamalaki, kundi alam namin Tokwat tulong baboy ng po Diyos ang sa ulam. amin. Nakamix na po sa Hindi kanin, lamang no? sa financial kami nakakatulong Yan. sa gawain ng Diyos sa dako ng city. Tokwat baboy daw po. Maging ang mga sasakyan, kahit wala kaming sasakyan, pero ang church O, na may pechay. lagi namin nakikita, O, may tokwa pa. meron po ang malaking pangangailangan. Di ko alam kung anong ng pangalan gawain to. ng Diyos. Kami Alam po ko lang, kasing tokwat mag-asawa baboy. ay nakatira Kung sa meron siya pechay, may pechay. dako ng Kabulusan. Ito Yan po pa ay siyang black barangay ng beans. Paki. Pag Yun po po. kayo ay nasa Ito Laguna ang de bigay Bay, ng kami Diyos po sa ay amin. nasa kabila. Okay na po tayo. Aakyat po, papunta na ng Rizal. So malayo po kami sa lokal ng Siniluan. Pero for 30 years, hindi kami nahadlangan sa paglilingkod. Ginagawa ko noon dahil malayo, wala pa kaming sasakyan noon. Nakaka-attend kami ng midweek services dahil natutulog kami sa church para lang kami makadalo ng gawain ng Diyos. Yun po yung naging kabigatan ko. Na sabi ko, Lord, gusto ko lahat ng gawain na dadaluhan ko. Pero ang layo ng lugar namin, hindi po kasi buong panahon ay kasama ko ang asawa ko sa lugar namin. Kasi baryo nga po yun, walang regular na yung paggabi may sasakyan pa, hindi po. May oras lang na pwede kang lumabas ng baryo papunta sa bayan. Kasi ang lokal po ng Siniluan ay bayan po yun. So pag po gumabi na, wala na pong sasakyan. Pero alam nyo, nagpaalam ako sa aming manggagawa kung pwede akong nagba-Bible study at prayer meeting sa aming lugar. Para po, nagkakaroon kami ng midweek services. Pinayagan naman po ako at doon po nagsimula yung kawan namin sa dakong yon. At biyaya ng Diyos na kami ay matalaga ng kapatid na Roy, hindi lamang ang kawan ng Kabulusan na ako ang nag-handle, ang kawan po ng Santa Maria ay amin din pinasimulan. At biyaya ng Diyos, yun po ay naging isang lokal na naging anak na dako ng Siniluan. Kami pong mag-asawa ang nag-handle noon hanggang ito po ay maging isang lokal at ngayon po ay nakakapagpatuloy. Ang biyaya ng Diyos, ang lagi kong panalangin na sa aming dako, dahil malayo nga po ito, meron man akong nadadalang mga kapatid sa dako ng Siniluan, pero yun lamang kakasya sa aming sasakyan. Nalulungkot ako kung naiiwan ko ang ibang kapatid kasi ang gusto ng manggagawa kahit once a week ay once a month ay nadadala namin sa dako ng Siniluan. Kaya sabi ko, lagi ako may kalungkutan sa puso ko. Sabi ko, sana magkaroon din kami ng lokal sa dakong ito. Dumating po ang panahon na ang Diyos ay nagbiyaya. Ang RRB ay naging isang bahagi ng programa ng mga elders. Kaya po ang dako namin ay napasimulan namin. At sa biyaya po ng Diyos, ngayon po, taon na ito, ay magdadalawang taon na siya. Ang inyo pong lingkod at ang kasama ng aking asawa, Elder Roy, ang naatasan na mamahala. Hindi kami manggagawa. Alam nyo, mga kapatid, kung paano ang isang elder magtaguyod ng gawain ng Diyos. Pero iba pa po, pag ikaw ay manggagawa sa lokal na yon. Dahil lahat ng responsibilities ay gagawin mo. Aabutin mo ang bawat isang kapatid. Kaya, natutunan naming mag-asawa ng lalo't higit na magbigay ng oras. Yung trabaho, ako dahil public school teachers, alam niyo po kung gaano kahirap na public school teacher ka. Pagdating ng alas 5 ng hapon, hindi na ako teacher. Yun ang pamantayan ko. Kailangan iba na ako pagdating sa bahay. Kasi kailangan mong abutin naman ang mga kapatid. At biyaya po ng Diyos, ngayon po ay last
3 weeks, umaabot kami ng 60 ngayon sa aming worship. Kaya yun po ay isang biyaya ng Diyos dahil kung hindi sa tulong at kahabagan ng Diyos, hindi din naman po namin yung kayang gawin. Lalo na at ikaw hindi ka lang tumutusto sa pangangailangan ng iyong mga anak. Kasi ang bunso kong anak na dito rin nag-aral sa Maranatha sa Cavite ay nagpapatuloy pa ng pag-aaral. Kaya meron pa rin kaming tinutustusan sa pag-aaral. Pero ang biyaya ng Diyos napakalaki. Hindi mo kayang tawaran. Sumunod ka lang. Huwag kang mag-aalinlangan sa bawat hakbang mo dahil lagi mo siyang kasama. Alam niyo po, last week, yun, siguro mga 6 o'clock na nang kami makalabas. Minsan po kasi, syempre, para napapagod ka din pagkatas ng worship. Wala naman kaming pastoral staff dahil kami nga po ay elder, hindi naman kami pastor. At ang gawain po ay sa loob lang ng aming tahanan. In-extend namin, tinanggal ko na yung sala namin, pati yung kusina, in-extend ko na rin. So pag pumasok ka ng bahay namin, hindi na siya bahay. Kasi wala ka ng uupuan para na sala. Ito ay simbahan na talaga. So ang nakalagay na doon mga upuan. Pero ang biyaya ng Diyos, umaapaw na siya. Kaya sabi ko, siguro mga kapatid, pag puno na talaga tayo, paglalaanan tayo ng Diyos. Kaya ang biyaya ng Diyos, yung pagnanasa namin sa dakong yun, sinasamahan kami ng mga kapatid. Kasi kung hindi naman kami sasamahan ng mga kapatid, hindi din namin siguro kakayanin. Dahil may trabaho kaming ginagawa, pero sa bawat aya ko sa kanila, sa paglabas, sa paghayo, sa pangangaral, nariyan sila at sumusuporta sa amin. Isang malaking kabigatan din po mga kapatid, paano dadalhin yung mga kapatid sa pag-devotion. Yun po yung isang malaking hamon. Dahil alam nyo po, may oras naman para makarating ka sa school. Although alam nyo po, napakapalad ko. Dahil talagang nilaanan ako ng Diyos, nasa tapat lang po namin yung school namin. Kaya ako, kahit nagtatrabaho, yung community, kilala na ako. Kaya ang dali lang para sa akin na abutin sila. Kaya sabi ko nga, alam nyo, noong maraming panahon na parang hindi pa kami natatalaga, ang prayer lang at ang tulong lang na hinihingi ko sa Diyos, pagingdapatin mo kami. Alam ko na ang Diyos ay may plano. Hindi yung plano mo ang masusunod, kundi ang plano ng Diyos. At alam ko nang italaga ang aming lokal, nakahanda, inihanda na ng Diyos. Kaya yung sabi niya, mayroong isang manggagawas na naging inspirasyon ko. Ito po ay si Pastor Alice La Chica sa Canada. Kasi sila po ang aming manggagawa ng panahon na ako ay kami ay nasa dako ng siniluan at naging elder. Sabi niya sa akin at lagi kong tinatandaan, alalahanin mo, Sister Ana, pag natalaga kayo, ibig sabihin, ang Diyos maglalaan. Mag-aari ka ng kaluluwa sa dakong ito. Kaya alam niyo po, ibabalik ko yung patotoo ko nung isang linggo. Nangaral kami, 6 o'clock na kami lumabas. Pero alam niyo, may nakalaan pala talaga. Biyaya ng Panginoon, nakaraos na po tayo ng kalahating araw. Kalahating araw, mag-alaw na lang. So, kalahating araw na lang, gabi. Natutulog na naman. Lumabas ka lang, gumawa ka lang, Praise God. sumunod ka lang. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong biyaya, Kung awa ikaw ay may trabaho, hindi sa hadlang. amin. Kung ikaw ay pamilyado Ako niyong kaibigan kayo, si Brother Armani Bautista, isa po ako senior citizen, 64. sapagkat ang Diyos sasama sa iyo. Kaya Sroknos, 6 years at person with disability, yan na toon sa tulong at awa at biyaya ng Panginoon Diyos, malakas pa. So, okay, Srok, kaya ba? Sige po, itong kaliwa. Baka sabihin nyo, ba't yung kaliwa lang o yung kanan na yan, no? Kaliwa at kanan. Plus of it, plus of it.
Thank you for watching. God bless us all.